Ikalawang kabanata. Mga bilin tungkol sa panalangin. Una sa lahat, ipinapakiusap kong ipanalangin niyo ang lahat ng tao. Ipaabot ninyo sa Diyos ang kahilingan niyo para sa kanila ng may pasasalamat. Ipanalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan, sapagkat iisa lang ang Diyos, at iisa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ito'y walang iba kundi ang taong si Kristo Jesus. Ibinigay niya ang buhay niya bilang pantubos sa lahat ng tao. Ito ang nagpapatunay na nais ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao. At inihayag niya ito sa takdang panahon. At ito ang dahilan ng pagkahirang ko bilang apostol at tagapangaral sa mga hindi Hudyo tungkol sa pananampalataya at katotohanan. Totoo ang sinasabi ko at hindi ako nagsisinungaling. Gusto kong sa lahat ng pagtitipon-tipon ay manalangin ang mga lalaki ng may malinis na kalooban, na sa pagtaas nila ng kamay sa pananalangin ay walang galit o pakikipagtalo. Gusto ko rin na maging maayos at marangal ang mga babae sa pananamit nila, at iwasan ang labis na pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga alahas o mamahaling damit. Sa halip magpakita sila ng mabubuting gawa na nararapat sa mga babaeng sumasampalataya sa Diyos. At kung may nagtuturo, dapat tahimik na makinig ang mga babae at lubos na magpasakop. Hindi ko pinahihintulutan ang mga babae na magturo o mamuno sa mga lalaki. Kailangang tumahimik lang sila, sapagkat unang nilalang si Adan bago si Eva. At hindi si Adan ang nadaya, kundi si Eva ang nadaya at lumabag sa utos ng Diyos. Ganoon paman, maliligtas ang mga babae sa pamamagitan ng panganganak nila, kung magpapatuloy sila sa pananampalataya, pag-ibig, kabanalan, at tamang pag-uugali.